Let us open our Bible on Psalms 119, verse 103. Praise the Lord. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Yes. So, ano ang ating maintindihan sa verse na ito kung ating ibabatay sa ating physical body? Sabi po dito, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. So, meron kang tinatawag na appetite, no? Yung bang may panglasa ka. Meron kang tinatawag na appetite or hindi nawala yung iyong taste sa iyong dila at bibig. Kaya, importante sa buhay natin na hindi yan mawala sa buhay natin. Para panahon na imbitahin ka na meron tayong kakainin, pupunta ka talaga. Tulad niyan, devotional. Wednesday, Friday, Sunday, morning and evening. Yan na yung panahon na magkainan tayo. Yan na yung panahon na meron na naman tayong meal sa ating spirituality. Pag ikaw ay a man of appetite, pag inimbita ka, pumupunta ka. Talagang sumasalo ka. Talagang makikita ka doon. Talagang sumasabay ka. Panahon na magkainan. Kasi meron kang appetite eh. Meron kang lasa eh. Alam mo dito sa banal na salita ng Diyos, minsan magpunta si Pastor Dan sa akin. Pastor Chit, inimbita ako ni Sister Carol doon mananghalian. Dahil si Pastor Dan, may appetite siya. Pumupunta yan doon. Kasi inimbita siya ni Sister Ka, magkain doon. Minsan, imbitahin naman ng dinner. Magpaalam na naman sa akin si Pastor Dan. Punta na naman doon. Kasi meron siyang appetite. Pero kung wala yung appetite, hindi yan magpunta. Sabihin ni Pastor Dan, sorry Sister Ka, wala akong panglasa sa ngayon. Kasi meron akong sakit. Nilagnat ako. So ang tao na walang panglasa, walang appetite, kahit imbitahin mo pa yan, kahit may pagkakataon pang lumusot, makarating dito sa bahay ng Diyos. Pag wala yung spiritual appetite, hindi yan magpunta dito. Kaya importante sa buhay natin that you have the spiritual appetite. Kailangan talaga yan. Hindi pwede na lagi tayong masakitin sa spiritual, lagi tayong walang gana, lagi tayong walang appetite, lagi wala tayong... Hindi normal yan. That is abnormal. There must be something wrong within your body. There must be something wrong with your spirituality. Bakit hindi mo magagawa ang binigay ng Diyos sa iyo na pagkakataon that you can partake? Alam mo si Job, anong turing niya sa salita ng Diyos? Basahin natin. Job 23 verse 12. Praise the Lord. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Ayan. Hindi ako tumalikod mula sa iyong kautusan ng iyong mga labi. At aking itinuring ang iyong mga salita ng iyong bibig higit pa kaysa mga napaka-importanting pagkain. Mas higit pa yan ang iyong salita ng iyong bibig. Mas higit pa sa pagkain kinakailangan ng ating katawan.
Kung meron man tayong katawang panglupa o physical at kailangan itong kakain ng necessary food, meron din tayong kaluluwa na higit pa kailangan na kakain ng kanyang pagkain spiritual. Bakit kailangan pa natin, Pastor Chit, balik ng balik sa simbahan, makinig ng salita ng Diyos? Bakit kailangan pa natin yan? Gawin na lang kaya natin once a week. Di ba? Ganun na lang kaya, ulitin na lang kaya natin yung ating setup ng ating mga schedules. Sige daw, baguhin mo raw yung sistema ng meals na kinakain mo araw-araw sa katawan mo. Sige daw, baguhin mo raw. Gawin mo lang kaya ng once a day ka na lang magkain. Payag ka. Ay, hindi pwede yun, Pastor. Mapas mo ta, anak. Oh, nag-isip ka sa physical mo na hindi ka mapas mo, hindi ka nag-isip sa kaluluwa mo na hindi mapas mo. Ay, iba naman yung spiritual kasi, Pastor Chit. Ikumpara natin sa literal na pagkain. Kasi yung literal na pagkain, pag kinain natin yan, gigilingin niya ng ating bituka. Pagkatapos ipupo natin yan. Tapos kailangan natin mag-refill kasi mape-feel na naman natin, manghihina tayo. Eh di ba ganun din higit ang spiritual? Praise the Lord. Na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa, basahan nga yan sa Matthew 4:4. Sige po. Praise the Lord. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. O anong ibig sabihin nito? Anong sinabi ni Lord Jesus Christ? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay para palakasin ang kanyang katawang panglupa. Ang tao ay nabubuhay din sa salita ng Diyos para palakasin ang kanyang kaluluwa. This same necessary, the same important. Kung ang katawang panglupa natin hindi pwedeng mabubuhay kung walang tinapay, ang kaluluwa din natin hindi pwedeng mabubuhay kung walang salita ng Diyos. Kung hindi mo hinayaan yung physical mo na mamamatay, kaya kailangan mong kumain 3 times a day. Huwag mo ring pabayaan yung kaluluwa mo na hindi yan mamatay. Na kinakailangan mo kakain ng salita ng Diyos. Bakit? Nai-exhaust ba yung Word of God sa buhay natin? Yes. Nai-exhaust yan. Perfectly, exactly. Kinumpare yan sa pagkain ng ating physical, nai-exhaust din. So, the physical body kailangan ng material food that is consumable. Pag sinabing consumable, pag kinain mo yan, na-consume mo na yan, tutunawin yan, ipopo mo na yan. The same with the Word of God, this is consumable. Pag ginamit mo yan sa isang araw, makonsume na yan eh. Ginamit mo eh. Pag-resist ng tukso, ginamit mo. Sa pagharap ng mga challenges, yung faith mo naka-accelerate siya. So, na-exhaust siya. No wonder. Pag maghinto tayo sa pagpakinig ng Word of God, maranasan mo yung panglupaypay, maranasan mo na o-overcome ka na ng tukso, nararanasan mo na hindi mo na ma-overcome yung mga challenges sa buhay, magtaka ka, wala na. Lukapa ka na, mahinang-hina ka na, paano? Exhausted ka na spiritually. Hindi mo ni-refill. So, kailangan mo ng spiritual appetite para hanap-hanapin mo yung pagkain. Tayo, pagising natin sa umaga, di ba? Inom agad tayo ng tubig. Ako, anong una kong gagawin? Pagising ko sa umaga, bago mag-prepare ng message sa devotional, inom ka agad ng tubig. Maya-maya, 30 minutes after, timpla na ako ng mainit na kape. Para meron akong energy. Ma-enhance yung aking utak.
para meron akong energy magbigay ng Word of God sa inyo. Ganun din sa spiritual life natin. They are more than necessary food. You must have the appetite. Kasi consumable yung Word of God na ginagamit natin spiritually. Why that Job was able to resist all temptations and was able to overcome all trials in his life? Because sinabi niya I count your word of your mouth more than the necessary food. So, kung ikaw ay kumakain 3 times a day, yung kaluluwa mo, never mong kinukulangan yan sa Word of God. Praise the Lord. And that is the reason why nami-maintain mo yung stamina mo. Anong stamina? Hindi ka mapapagod. Anong stamina? Hindi ka manglulupaypay. Anong stamina? Makaka-endure ka. Kaya mong harapin lahat na anumang pressure sa mundong ito. Bakit? Dahil you never neglect your spiritual food as what you are doing sa iyong physical body. Kaya yung mga disciples, tinanong ba yun ni Lord Jesus Christ? Nung nakita na ni Lord Jesus Christ yung mga maraming mga followers at alam mo, rumami yung mga disciples rumami yung mga followers. Kaso, hindi lahat spiritual minded. Rumami lang yun dahil napakain yung 5,000, 4,000, 10,000. Kaya sunod sila ng sunod. Nung ini-introduce na ni Jesus Christ yung kingdom of God by the word of God, by spiritual, ayaw na nila. Lord, tinapay lang habol namin sa inyo. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi nabubuhay lang ang tao sa tinapay, kundi rin sa salita ng Diyos. Ay ayaw pa rin nila. Wala silang spiritual appetite. Ang appetite nila, yung carnal food. Yung appetite nila, yung physical food. Dito malikod yung mga tao. Kasi na-feel nila na unti-unting lumalalim, unti-unting naging spiritual ang approach ni Jesus sa buhay nila for their eternal life. Para sa kanila, wala silang appetite doon. Tumalikod ang karamihan. Nung nagsabi na si Jesus Christ, except ye eat my flesh and drink my blood, ye have no life in you. Gusto nilang sabihin ni Jesus sa kanila, come and let's eat bread. Come and let us eat fish. Yun ang gusto nila. Kaya nag-uumpukan sila. Hinahanap nila si Jesus dahil for the fish and for the bread. Pero pag magsalita na si Lord Jesus Christ for the food of their soul, parang walang ano sa kanila, walang silbi. Parang walang ano sa kanila. Kaya tinanong niya yung mga disciples, kayo din ba tatalikod? Basahin natin anong nasa isip ng mga disciples. Anong sagot nila? Sige. John 6:66 hanggang 69. Sige po. Praise the Lord. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. See? Ano ang pakiramdam nila? Noong nagsitalikuran na ang karamihan, nung tinanong na niyang mga disipulo niya, the 12, will you go away also? Di ba ang sagot nila, Lord, saan pa kami pupunta? Ikaw lang ang merong buhay ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kaya, therefore, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay.
kundi sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, buhay na walang hanggan ang idudulot niyan. That is far more important and necessary than any food for the physical benefit. Kaya, ganon dapat ang ating isip, ang ating puso. Meron tayong appetite. Pag imbita na, luto na, tinan mo yung bagting dyan. Binabagting ni Pastor Dan. Pag time na ng lunch, bagtingin niya ni Pastor Dan. Ting, 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 ting. Lahat ng trabahante dyan, hinto ng trabaho, magsibabaan yan, punta yan doon sa lamisa. Gutom na Dito sa sanctuary, panahon na magtugtog na yung sound natin dyan para mag-imbita na ng mga anak ng Diyos sa devotional. Punta na kaagad dito. Praise the Lord. Punta ka na dito. Present ka na dito. Para sa ganon. Kaya divine service. O kaya Sunday school. Punta ka na dito. Magsalo-salo na tayo sa salita ng Diyos. Kasi mapapalakas ka na naman. Meron ka na namang kabusugan, satisfied ka. Alam mo, ang tao pag busog, physical, magsalita kagad, ay sulbad ng paniod to. Ay sulbad ng panihapon. Ay sulbad na ang pamahaw. Basta nakakain ka na. Solved na. You can walk, you can do anything, you can think anything, you can work. Sulbad na O ganon din sa spiritual life natin. Pag-attend mo ng devotional, ay salamat, busog ako. Kaya ko nang harapin ang mga problema, kaya ko nang harapin ang mga tukso. I am refreshed. I am energized. I am recharged. Sulbad na. Kayang-kaya ko na. Pagtapos mong magamit, exhausted na naman niya, refill na naman. Ganun lang buhay natin, more than necessary food, ang Word of God. Refill ka ng refill. Hindi nga tayo napapagod. Pag maubos na yung gasol natin, hindi ka naman pwedeng di magbili. Kasi yan ang pangluto natin. Praise the Lord. Pag maubos yung bigas natin, hindi naman pwedeng sabihin, wag mo na tayong bibili 3 days. Hindi naman pwede yun. 3 days wala kang bigas? Magpasting ka? Hindi naman pwede yun. Kasi may ginagawa tayo, may iniisip tayo. Maglabad man din na imong ulo. So, ano pa kaya sa spiritual life natin? Na kailangan natin magtagumpay, kailangan natin maka-endure, kailangan natin ma-maintain ang holiness and righteousness. No, where can you get the energy? Dito sa Word of God. Praise the Lord. Satisfied ka. Paano natin kainin ang Word of God? Basahin natin Job 22 verse 22. Praise the Lord. Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. Yan. Receive. Receive and do not throw. Receive and do not put into the ravine or to the rubbish can. Receive and put inside of your heart. That is how we partake the Word of God. Receive, do not resist. Receive, do not go against. Accept, do not refuse. And put into your heart. Bakit? Anong meron dyan? Pag nilagay natin sa puso natin ang Word of God na yan, basa. Psalms 119 verse 11. Praise the Lord. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yan. Para hindi ka magkasala. Hindi ka mag-violate. Kasi yung Word of God na yan, yan yung number 1 na
Alam mo, nag-advise sa akin si Brad Bernard, Pastor Chit, huwag mong kalimutan yung construction dyan na parsonage. Huwag mo itong kalimutan. Maglagay ka ng anti-termite. I-spray mo yan sa lupa bago ka magsimento sa ground floor. Sprayhan mo yan ng anti-termite. Tapos yung palibot ng bahay mo, mga 1 meter, isprayhan mo yan ng anti-termite para hindi mag-akyat yung anay. Brad Bern, kung doon ka lang lagyan sa 1 meter para makatipid ako ng budget, yung labas lang ng bahay 1 meter, yun lang pala. Para hindi na sila makalapit doon sa bahay. Pastor Chit, yung mga termite na yan, parang hapon yan. Anong hapon? Magaling yan maggawa ng tunnel. Oo, yung 1 meter, walang anay sa labas. Pero gagawa yan ng tunnel, mag-invade yan doon sa loob ng bahay mo. Kaya kailangan sa loob at sa labas. Praise the Lord. Lagyan mo ng chemical yan. Kahit siminto yung bahay mo, meron ka mang gamit na aparador. Minsan, nakahoy, nakabili ka ng salaset, nakahoy. Ay magtaka ka na lang, pag hindi mo yan ginawa, maya-maya, giagay ay nang imong salaset. Hindi mo na yan maparepair, mapakinabangan. Tapo na yan. So to protect it, kailangan mo yan. Eh, ganun ang Word of God. Praise the Lord. Ilagay mo yan sa puso mo. That is anti-termite. Hindi makapenetrate ang mapangsisira na mga tukso, mapangsisira na mga discouragement, mapangsisira na mga kung ano-ano pang mga falsehood ni Satanas. Kaya dito natin ilagay sa puso. Kasi that is the center of our system sa buhay natin. Ni-remind ko rin yung misis ko, ay kalimtiha. Mag-kuang gitani, mag-spray gitani, kuan kanang anti-anay. No? Hanap tayo ng, meron daw yan 1 galon. Ewan ko kung gaano karami. I-spray natin yan. Kung nagpo-protect tayo sa gamit natin, how about our spirituality? Shall we not protect it? So, anong protection? Yung Word of God, kailangan may appetite ka. Para every time luto na yung kakainin natin sa spiritual, andyan ka. Alam mo nung unang panahon, tayo ng mga bata pa at dumaan tayo ng panahon ng ating lula. Alam mo yung binlod? Yan yung niluluto ng lula ko, pinapakain sa amin. Tapos ang gagawin niya sa binlod, kumut-kumuto niya para makompress. Pag humagkumot, mura na siya bula, tanawon, lingi na. Iyan ang ituslo sa ginamos. Subo rin na sa moa, muramig katong mga piso, bitang nga mga langgang nga maghulat lag subuan. Naranasan ko yan. Praise the Lord. Dito yan sa simbahan ginagawa, sinusubuan kayo. Kung wala kang appetite, hindi ka magpunta dito. Mas gusto mo pang, mas malakas pa yung appetite mo sa katri. Mas malakas pa yung appetite mo sa trabaho. Mas malakas pa yung appetite mo sa other matter. Hindi. Kailangan, sinusubuan kayo ng Word of God. Para sa ganun, lalaki kayo, lalakas kayo. Yung mensahe kahapon na si Isaac, wax great and move forward and he became very great. Yan ang tendency ng buhay ng bawat isa. Kaya, have the appetite. Basahin natin Psalms 119 verse 103. Praise the Lord. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Yan, how sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey
to my mouth. Napakatamis ng iyong banal. Alam mo, maliban na matamis yung banal na salita ng Diyos, na napakasarap kainin, napakasarap asam-asamin, napakasarap natin basahin, napakasarap pakinggan, napakasarap gawin. Ano pa? Dito sasagutin lahat ng Diyos ang ating pangangailangan. This word, it is not only food for our soul, but it is also the finance to finance our necessities. God will provide. Miracle yan. Sabihin ko po sa inyo, you cannot fathom that. Basahin natin. Psalms 119 verse 1. Ay, 127 pala, sorry. Praise the Lord. Therefore I love thy commandments above gold, yea, above fine gold. Yan. You know gold? Gold is, ay lako, ang taas na pala ng presyo ng gold ngayon. Panahon ni Aboy, magkano lang ang gramo ng gold? Pumunta ako ng Tibuli, nag-blessing ako ng planta ng Anson Mining. Ang gold noon nasa 1,300 pa lang. Ngayon, mag-search ka sa Google, how much per gram of gold? 5,000 over na. Super mahal. So, the Word of God is more to be desired than gold and fine than gold because it finances, it answers your necessities. Praise the Lord. Because God is more than gold. The provider of all. Siya ang provider ng lahat. Isipin mo lang magtanim ka ng tanim. Tubo lang yan ng kusa. Paano ba pinatubo yan ng Diyos? Ganon din. Isipin mo lang yung pangangailangan natin. Naturally lang yan magdating sa buhay natin by the Word of God. So hindi lang pagkain sa kaluluwa, financer pa ng ating necessities. Gold is finance. Praise the Lord. God will provide. Ang Word of God na yan. Kasi bakit mag-turn into finance yan? God said, if you obey me from my word, I will bless you. So, panahon na magsimba tayo, hindi yung paa mo para mabigat magpunta. No. Pumupunta ka dito to finance your all necessities. Yung ang mga politician dyan sabihin na, ngayon itong Nograles, ito yung nagbibigay ng yung ayuda. Panahon ni Duterte, ganun din. Pero panahon yun ng pandemic. Sabi ni Duterte, okay, pandemic, walang trabaho mga tao, magbigay ang gobyerno ng ayuda. Magpunta dito yung taga-barangay, magsabi, Sir, ma'am, kailangan namin ng pangalan ninyo kasi ililista kayo, mag-receive kayo ng ayuda. Ibigay mo talaga kaagad yung pangalan mo kasi ayuda na yan Pagsabi, ma'am, bukas ng alas 11, punta na kayo doon sa, maglinya na kayo doon. Magbibigayan na doon ng cash, ayuda. Puntahan lahat mga tao doon. Ang Word of God, higit pa sa ayuda ito. Praise the Lord. More than to be desired than gold, yea, fine than gold. That's miracle. That will turn into necessities ipoprovide ng ating Panginoong Diyos. Kaya basahin natin. Jeremiah 15 verse 16. Praise the Lord. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and the rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Yan. May problema ka? Financial? May problema ka? May project ka?
Kailangan mo ng finances? Punta ka dito. Nandito yung gold. Sigurado yan. You know gold? That is marketable to anywhere of the world. So, finance nandito. Thy words were found, and I did it them. Kinain ko sila. Pinasok ko sa aking isip, sa aking puso. Pumunta ako doon sa simbahan. Nandoon yung table. Nandoon yung kusinero namin, naghuhukad na. Umuusok pa yung niluluto. Ang sarap ng samyon. Ang sarap na kumain. Andoon ako. Kinain ko. Sabi dyan. Thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Naniwala ako sa mga pangako ng Diyos. And I claim it and I'm happy for it. Masaya ako. Kasi God never tells a lie. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Meron akong confidence sa kanyang word. So happy ako. Salamat po, masolve na yung problema ko. Salamat po, hindi na ako mababahala. Ay, sabihin ko po sa inyo, God is so faithful. I am called by thy name, the Lord of God of hosts. Tingnan mo. Doon, magkuha ka ng ayuda. Tawagin mo yung pangalan mo. Pag wala yung pangalan mo, hindi ka tatawagin. Pag tinawag ka ng pangalan ng Diyos, ibig sabihin yan, acknowledge ka ng Diyos na worthy ka at mag-receive ng kanyang pagpapala. Praise the Lord. Paano ka maging worthy? May mga problema ka, ay, pastor, niya na ako musimba, kaya dako, kaya kong problema. Pastor, di sa ako musimba, kinitutok ko sa uban din ha. Naunsa ka? Imbis nga, mudul ka sa Ginoo para mawala ang imuhang kaluyahon. Nagpalayo na hinoong ka, muingon na lang hinoong si taning kana. Sige, himoa pa na para matiwasan na lang ta ka. Nang mawala ka na, para ka ng bula na mawala. Wala na, hina ka na eh. Pero, dalhin mo yung rod of Moses lagi. Faith ito. Pinapalakas mo lagi. Ay, by the word of God. Lahat ng mga sagabal dyan sa buhay, challenges. Parang meron kang hawak na magical stick. Magical rod. Lahat yan. Malulutas yan. By the grace of God. Praise the Lord. Kaya si Lord Jesus, nagsalita baya siya na meron akong pagkain na hindi niyo alam. Basahin natin yan. John 4:32. Praise the Lord. And he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Yan. May pagkain ako na hindi nyo nalalaman. So, hindi pala pagkain ang sinabi ni Jesus para sa tiyan, ibang klaseng pagkain ito na hindi nila nalalaman. Basahin natin yan. Ano yan? Verse 34 of John 4. Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Yan. Ang ibig sabihin niyan, mas higit pa ang magiging takbo ng buhay mo kung manatili ka lang sa sarili mong gawain. Pero kung ikaw ay naniwala sa tawag ng Diyos upang gagawa ka sa ipapagawa ng Diyos sa buhay mo, mas sabihin ko po, tingnan mo yung mga people of God dito na tumugon sa tawag ng Diyos. Gumawa sa pinapagawa ng Diyos. Anong nangyari sa buhay nila? Higit pa yung buhay nila sa ordinaryong tao. Higit pa silang pinagpala kaysa sa mga ordinaryong tao na hindi tumugon sa tawag ng Diyos. Kaya pag sinabing, my meat is to do the will of him that sent me, that is great. That is high level of living. Praise the Lord. Gagamitin ka ng Diyos. Gagawa ka ng gawain ng Diyos. And finish it.
Tapusin mo yan. Last verse, basahin natin. John 17 verse 4. Praise the Lord. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Yes, I have glorified you on the earth. Napaluguran mo ang Diyos, naluwalhati mo ang Diyos, na-please mo ang Diyos habang nandito ka sa sanglibotang ito. Pinuri mo ang Panginoon, dinakila mo ang Panginoon, napuri ang Diyos sa buhay mo, tinapos mo ang mga gawain na binigay sa buhay mo. Then, praise the Lord, accomplish. Napakalaking accomplishment yan. Hindi ka nawala sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Nandyan ka pa rin. Kaya, isipin lang natin, tayo naglilingkod sa Diyos, hindi lang para mabuhay tayo, kasama yung pamilya natin, higit pa dyan. Higit pa dyan. Kasi gagawa ka sa ipapagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka naman makakagawa kung hindi ka bigyan ng Diyos ng kakayahan. Praise the Lord. So, higit pa. Kaya yung ating pagpakinig ng Word of God, hindi lang para makasurvive tayo with our family. No. Para makasali tayo sa mga papagawa ng Diyos sa buhay natin. And that is great. Kaya sa buhay natin, lagi nating isipin, Word of God is consumable. We use it as our spiritual energy. So we have to refill it regularly. So you must have the appetite. So that the moment magtawag na yung kusinero ninyo, nandito na kayo. Praise the Lord. What is 30 minutes or more konti? Tapos, filled up ka na, strengthened ka na, energized ka na. Gamitin mo na yan sa buong araw. Bukas, refilled na naman. Walang manglulupaypay sa atin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.